Sa liblib na bahagi ng Benguet, sa likod ng mga batong tahimik na nakatayo sa bangin, isang sinaunang lihim ang binabantayan ng panahon. Hindi lang ito ordinaryong bato. Dito makikita ang isa sa pinakatanyag na patunay na sinaunang kultura ng mga Ibaloy, ang Fire Mummy. Dito pala sa bayan na ito ay buhay na buhay pa rin ang mga tradisyon ng paglilibing sa kanilang bakuran ng kanilang mga humimlay na kamag-anak. At isa pa sa paniniwala ng mga sinaunang Ibaloy at iba pang mga grupo, kapag daw ang himlayan ay nakapwesto sa taas, katulad na lang ng bundok at matataas na bato, ito raw ay malapit sa langit, so madali daw ang kanilang paglalakbay. After nating maglakad ng wala pang 5 minuto siguro yun, kailangan natin mag-register dito. Then pwede na natin bisitahin yung himlayan ng mga sinaunang Ibaloy. Mula rito sa lalawigan ng Benguet, samahan niyo akong tuklasin ang isa sa matatandang bahagi ng kultura ng mga Ibaloy, ang tinatawag na mummification. Sa magandang araw at storya naman ng paglalakbay. So bago natin tuklasin ang mga lumang kultura dito sa Benguet, samahan niyo muna akong ipakita itong transient namin tinigilan. So meron ditong malawak na parking at malaking kwarto. Itong kwarto na ito pala ay kasya ang 7 hanggang 8. So meron din dito na CR na merong yan, hot and cold water. So malinis din yung area. Tsaka itong kabuuan talaga nitong kwarto na ito ay spacious. So walking distance lang din dito ang Northern Blossom. At habang ating tinutuklas ang kasaysayan at pamamaraan ng paglilibing ng sinaunang Ibaloy, habang tinatahak natin ang daan patungo sa libingan at kasaysayan, ay makikita rin natin ang kagandahan ng kabundukan ng Benguet, kung saan makikita natin ang napakagandang formasyon ng mga rice and vegetable terraces. So hindi natin naiwasan na mapatigil dito sa erang ito dahil napakaganda ng view. So nakikita natin itong maayos na formasyon ng mga vegetable terraces dito sa baba. At meron din doon sa parte doon. So napakaganda talaga dito sa Benguet Province. At dito rin, madadaanan natin ang isang bayan kung saan buhay pa rin ang makalumang tradisyon ng paglilibing. Ang paglilibing ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang bakuran. Dito pala sa bayan na ito ay buhay na buhay pa rin ang mga tradisyon ng paglilibing sa kanilang bakuran ng kanilang mga humimlay na kamag-anak. Katulad na lang dito sa mga kabahayan dito, makikita natin na meron pa rin mga gumagawa ng mga tradisyon na yun. So dito naman sa bahaging ito ay makikita natin ang palayan ng mga gulay na napakagandang tingnan dahil sa kanilang magandang formasyon. At nandito nga pala tayo ngayon sa Bugyas, Benguet. Ginagawa ito bilang tanda ng paggalang at ugnayan sa mga ninuno. Para sa kanila, ang kamatayan ay hindi wakas, kundi pagpapatuloy ng ugnayan ng pamilya, kahit nasa kabilang buhay na. Ngayon ay tutungo na tayo sa himlayan ng sinaunang Ibaloy. Hindi ito pangkaraniwan dahil ang himlayan ay nasa loob ng isang malaking bato.
Kung mapapansin nyo, grabe ang tarik nitong kalsada na ito. Kaya yung sasakyan na dinala natin, naiiwanan muna natin dito. At kada gulong ay nilagyan natin ng bato para safe naman yung sasakyan natin dyan. So ngayon ay pupunta na tayo dun sa burial rock para tingnan yung mga mummification or yung mga fire mummy. After nating maglakad ng wala pang 5 minuto siguro yun. Kailangan natin mag-register dito. Then, pwede na natin bisitahin yung himlayan ng mga sinaunang Ibaloy. Ang burial rock ay isang malaking batong inukit ng mga sinaunang katutubo upang paglagyan ng kanilang mga yumao. Sa halip na ilibing sa lupa, ang mga bangkay ay nilalagay sa mga butas o kuweba sa gilid ng batong bundok. Isang simbolo ng respeto at paniniwala sa espiritual na mundo. Itong malaking bato na to na libingan ng mga sinaunang Ibaloy ay kasama na rin sa iniingatang yaman ng ating bansa. Isa na itong National Cultural Treasure. Itong mga butas na ito na makikita dito sa malaking bato, ito ang mga himlayan ng mga fire mummy. So binutas ito sa pamamagitan ng sinaunang pamamaraan na tinatawag na fire fracturing. So iniinitan, inaapoyan, pagkatapos ay bubuhusan ng tubig hanggang sa mag-crack. At pagkatapos mabitak, ay gagamitan naman ito ng matatalas na bato para butasin ng tuluyan. Bakit nga ba fire mummy ang tawag dito? Ang proseso ng mummification ng mga Ibaloy ay gumagamit ng apoy, pinaupo ang mga taong yumao at sinusunog ng bahagya at pinausukan ng kanilang katawan ng ilang linggo na may kasamang ritual at pagdarasal. Ayon sa paniniwala, ang mga sinasailalim daw sa mummification ay ang mga ginagalang na leader ng isang komunidad. At isa pa sa paniniwala ng mga sinaunang Ibaloy at iba pang mga grupo, kapag daw ang himlayan ay nakapwesto sa taas, katulad na lang ng bundok at matataas na bato, ay ito raw ay malapit sa langit, so madali daw ang kanilang paglalakbay. Ang kasaysayan ng fire mummy ay hindi lamang kwento ng kamatayan, ito ay kwento ng buhay, ng pananalig, at ng pagtanaw ng utang na loob sa mga nauna. Higit pa sa malamig na klima at magandang tanawin, ang Benguet ay isang lugar na puno ng kasaysayan, kultura at paniniwala. Mga kwentong nasaksihan ng maraming henerasyon. Para mas lalo nyo masubaybayan ang ating mga biyahe at kwento sa likod ng bawat lugar, huwag nyo kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe. So paano, hanggang dito na lang. This is Ken Barry Travel Stories at ito ang story ng aking paglakbay. See you sa next vlog. Thank you!